Hi kids! It's me, your teacher Ian. At nandito na naman si teacher para tulungan kayo sa pagsasagot ng mga activities at mas maunawaan mo pa ang aralin dito sa Filipino 1. Ang ating pag-aaralan para sa linggong ito, pagbibigay ng susunod na pangyayari sa napakinggan o nabasang kwento. Ito ay ang ikalawang linggo ng third quarter. Para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa akin channel, mag-subscribe na kayo para updated lagi kayo sa lahat ng latest videos na i-upload ko. At kung gusto niyo naman ma-notify kapag may bagong upload na video si teacher, i-click mo lang ang notification bell. Para sa ating layunin, ikaw ay inaasahang maibibigay ang susunod na mangyayari sa napakinggan o nabasang kwento at makapagsasalaysay ng orihinal na kwento kaugnay ng napakinggan o nabasang kwento. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, tayo muna ay magbalik-aral sa ginawa natin noong nakaraang linggo kung saan tayo ay nagbaybay at gumamit ng tamang banta sa pangungusap. Dito muna tayo sa pagbabaybay, siguraduhin may lapis at papel dahil magbabaybay tayo. Isulat ang ngalan ng larawang ito. Ang tamang baybay ay tulay. T-U-L-A-Y. Tulay. Ang sumunod na larawan, walis. W-A-L-I-S. Walis. Sumunod na larawan. Hindi yung ulap ha. Tamang baybay, hangin. H-A-N-G-I-N. Hangin. At ang huli, suklay. S-U-K-L-A-Y. Suklay. Kung ikaw ay nakaapat na tamang sagot, bigyan ng 4 na bagsak ang iyong sarili. Ang sumunod naman ay tamang bantas. Tingnan natin kung masasagutan mo ng tama ang 3 pangungusap. Gumamit ng tamang bantas. Lumangoy kami sa dagat. Anong dapat gamitin? Aha, tama. Tuldok. Dahil ito ay nagpapahayag lamang o nagsasalaysay. Ang sumunod. Hindi ko babasahin, ikaw magbabasa nito para mas malaman natin kung tama ba ang iyong sagot. Tama ba? At ang sumunod? Aha, tama. Ngayon, kung ikaw ay nasigaw pa rin doon sa napaso ako o nagsusumbong ka kay nanay, pwedeng tandang padamdam. Pero kung hindi naman, doon lamang sa aray at ikaw ay nabigla, pwedeng tuldok na doon sa sumunod. Naintindihan? At ang panghuli natin, ikaw ang babasa. Ang tamang sagot ay tandang pananong. Bakit? Dahil ikaw ay nangangailangan ng sagot. Nagtatanong ka kung pwede kang sumama. Kung ikaw ay nakakuha ng 3 tamang sagot, bigyan ng 3 bagsak ang iyong sarili. At yan, siguradong handang-handa ka na sa sumunod na aralin. Madalas na gamitin sa pagpapahayag ang paghihinuha. Pagka sinabing paghihinuha, panghuhula, no? Kung ano bang mangyayari, ganyan. Pagsasapantaha. Ito ay mga pahayag ng mga inaakalang mangyayari sa isang sitwasyon o kondisyon. Ito ay pwedeng pasulat o pasalita. Ilan sa mga halimbawa ng salita na ginagamit sa paghihinuha ay ang mga ito. Una, marahil. Marahil ay naipit siya sa traffic kaya hindi pa siya nakauuwi.
Pagka sinabi marahil, siguro, no, hindi ka sigurado. Kasi hula mo lang yun. Number 2, baka. Baka hindi ako makarating sa iyong kaarawan. Nagsasabi ka na pwedeng hindi mangyari, no? O pwede mong gawin, baka, hindi ka pa sigurado. 3, sa palagay ko, hindi ka nag-aral kagabi kaya hindi ka nakapasa sa pagsusulit. Sa pantaha ulit, no? Na ginawa niya na hindi ka rin naman sigurado kung totoo nga na hindi siya nag-aral. Sa palagay mo lamang, yun lang yung hula mo. Number 4, yata. Hindi yata darating ang mga bisita. Hindi ka pa rin sigurado. So, matotal, itong paghihinuhang ito ay hindi ka sigurado. Ito ay iyo lamang hula. Ngunit, may pinagbabatayan. No, halimbawa, dun sa hindi siguro darating ang bisita, marahil ay may iniisip ka o may pinagbatayan ka kung bakit nasabi mo na hindi darating ang bisita. Wala pa sila, late na. Kaya nasabi mo na hindi siguro darating ang bisita. Tapos dun sa palagay ko, hindi ka nag-aral, nakita mo siguro siya na mababang score. Kaya nahulaan mo o naisip mo na hindi siya nag-aral. At doon naman sa baka hindi ako makarating sa iyong kaarawan, may pinagbasihan ka kung bakit mo nasabi yon. Sapagkat naiisip mo na uutusan ka ng nanay mo sa araw na iyon, o kaya naman, may bigla kang lakad, kaya hindi ka makakarating. Ang ibig sabihin nito, yung paghihinwa, may pinagbabasihan pa din. Hindi basta hula ito ha. Yung paghihinuha ay hindi basta hula ng susunod na mangyayari o nangyari, kundi mayroong kang pinanghahawakan o nakita ka na pagbabasihan mo kung bakit mo sinabi ang paghihinuhang yon. Sabayan niyo akong basahin ang kwento ni Kuneho at ang Pagong na isinulat ni Aesop. May isang kuneho na nagyayabang sa iba pang mga hayop tungkol sa kanyang bilis at naghahamon pa ng paligsahan. Tinanggap ng isang pagong ang kanyang hamon. Sa simula ay inakala ng kuneho na ito ay isang biro. Ngunit seryoso ang pagong. Sinimula ng paligsahan at sa simula ay buong bilis na tumakbo ang kuneho. Napansin niya na sobrang layo na niya sa pagong. Pinagtawanan ng kuneho ang pagong. Nagpasya ang kuneho na matulog muna dahil pakiwari niya ay hindi na makahahabol sa kanya ang pagong. Ang pagong naman kahit mabagal ay patuloy sa kanyang paglakad. Sa tingin mo, sino kaya ang mananalo sa karera? Bakit? Pansin nyo? Ang ginawa ng kuneho, natulog siya habang nasa paligsahan dahil sa isip niya, hindi mananalo ang pagong sa kanya. Ngunit ang pagong, patuloy pa rin sa pagtakbo. Sino kaya sa dalawa ang nanalo? Gawain sa pagkatuto bilang isa. Sagutin ang mga tanong, isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Wala tayong pagpipilian, kundi ang iyong magiging sagot ay manggagaling doon sa napakinggan mong kwento. Number 1, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Number 2, ano ang ugaling taglay ng kuneho? 3, anong ginagawa ng pagong habang natutulog ang kuneho? 4, maganda ba ang ugaling mayabang? 5, anong aral ang napulot mo sa kwento? At 6, sa palagay mo, mananalo ba ang kuneho sa karera? Bakit? Bakit oo o bakit hindi? Gawain sa pagkatuto bilang 2. Ibigay ang susunod na mangyayari sa kwento. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Isang araw ng Sabado, maagang gumising ang mag-anak ni Mang Jose at Aling Tinay. Bit-bit ng mag-anak ang damit pampaligo.
Maingat silang nakarating sa kanilang patutunguhan. Ano kayang susunod na mangyayari? May dalang pampaligo, tapos maaga daw silang gumising at umalis. Ano kayang kanilang gagawin? Gawain sa pagkatuto bilang 3. Pagsunod-sunurin ang mga larawan, lagyan ng bilang 1 hanggang 5 ang larawan ayon sa kung ano ang dapat mauna. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Sa number 1, nag-aayos ng higaan. 1 daw. Letter A, nag-aayos ng higaan. Yung B, ayan, nakabihis na, may suot ng bag. Sa C, naliligo. Sa D, kumakain. At sa E, nagsisipilyo. Kompletuhin ang salitang may salungguhit. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Isa lang ito. Ito ay makikita dapat sa inyong notebook bilang pangwakas na gawain. Okay? Napag-alaman ko na ang pagbibigay ng hinuha ay haka-haka lamang. Kaya dapat ako ay maingat sa pagpapahayag upang di ako makasakit ng damda. Oops, masasabi ko na. Ng iba. O, hindi ko naman na ituloy, di ba? Ayan, tama yun. Yung pagbibigay ng hinuha, ito nga ay hindi ka sigurado. Kaya tama lamang na mag-ingat ka sa pagbibigay nito, lalo na kung sasabihin mo ay hindi positibo. No, dapat maingat lang sa pagbibigay ng hinuha. And that's it. Thank you for watching, kids. Sana naipaliwanag ko mabuti kung ano ba yung paghihinuha at ito ay may pinagbabatayan ha. Tandaan, may pinagbabatayan at huwag basta magbibitiw ng salita. Yun lang. Good luck sa inyong pagsasagot. See you on my next video. Goodbye!